Kababayan, kaya pala pupunta si Marcos Jr. Dyan sa Estados Unidos with an exclusive daw na pakikipagkita kay US President Donald Trump dahil may nabuo na tinatawag na US-Philippine Reciprocal Trade Agreement. Wow! For 30 minutes ago, I was perusing it. Nako, nanindig ang balahibo ko sa laman nito. Sapagkat kung tratuhin tayo ng Amerika, akala nila ay kolonya pa nila tayo. Okay? Kaya ito pong questionable, maanomalya at hindi po transparent na pinakita ni Ginoong Marcos. Una po tayong nag-discuss nito. Nagtatanong sila bakit pupunta si Marcos daw. Kay Donald Trump, bakit siya pinatawag? May mga nagsasabi para daw pagalitan tungkol doon sa cocaine issue na kinakasangkutan ng kanyang asawa na may namatay pa na pamilya ng mga may-ari ng Rustan, si Paulo Tantoco, at kung ano-ano mga cocaine party. Well, that is secondary. That is not the truth. Pangalawa, para daw makipagkaibigan siya kay Donald Trump tungkol sa kanyang ill-gotten wealth. Hindi yun papayagan ni Donald Trump. Mali po yung pananaw na yon. Iba si Donald Trump. Binibili nga niya yata, i-develop na ang Manhattan property sa New York ng pamilya Marcos na kabahagi po sa sequestered property or questioned property under the ill-gotten wealth cases ng pamilya Marcoses sa korte sa Estados Unidos. So malabo po yun, no? The businessman in Donald Trump will not allow that na ang ill-gotten wealth, ang mga ninakaw na yaman ng mga Marcoses ay manegotiate ni Marcos. So ano pong katotohanan? Ito ang katotohanan. Nandito po sa cellphone ko ang katotohanan. Hindi ko po naihabol na ma-print ang dahil pinasa ko na po sa Viber pero hindi pa na-print kasi alanganin pa. So ang title po ng document binabasa ko, ito ang purpose kung bakit si Ginoong Marcos ay ipinatawag po sa Estados Unidos. Pipirma pala siya. Ginanon siya ni Trump po. Psst! Punta. Report. Okay. Ito, pirmahan mo to. Kung hindi, baka pa-imbestigahan ko talaga yung cocaine party na kinasasangkutan ng iyong asawa dyan sa Beverly Hills sa Los Angeles, California. O sige, ano pala yung pipirmahan? Ano pala ang isinomon? What was about Marcos being summoned about? Ano po yun? Ang pagkakapatawag kay Marcos ay tungkol sa pipirmahan na US-Philippine Reciprocal Trade Agreement. At ito ngayon ang ating main topic. Ano ang implikasyon? Ano po ang epekto nito sa sambayanang Pilipino at sa buong bansa at sa ating relasyon din sa iba pang mga bansa? At bakit ito gagawin ni Marcos? Okay? Una, binanggit ko na po na magkakaroon ng minimum imposition ng 20% tariff. Instead of 10% or 15% lang, ginawa po na 20% ang taripa na ipapatong at i-impose ni Donald Trump at ng kanyang gobyerno laban sa mga produkto ng mga Pilipino at ng buong bansa na pumapasok sa anumang teritoryo ng Amerika. Klaro tayo dyan. And that is a very serious disadvantage against us. That's number one. Ang 20% na taripa. Number two, ipapataw po ang panawagan at desisyon ng Amerika na hindi basta-basta ang Pilipinas na pwedeng pumasok sa anumang trade agreement o foreign trade agreement o anumang economic cooperation nang hindi po sumasang-ayon doon sa kung sino ang kaibigan at gusto ng Amerika na makasama sa trade agreement. Wow! Okay na okay ang itong pagtrato na alipin sa atin na pinapayagan ni Bongbong Marcos at hindi po man lang pumiyok, wala man lang pagpiyok at hindi narinig ang kanyang mga tagapagtahol at mga barker para ipaliwanag ito. Either they do not understand the issue or they refuse to understand it. Even if they understand it, they refuse to accept the truth na tayo po ay binabalasubas at tinatarantado ng Estados Unidos sa ganyang pag-utos na tayo ay papasok at pumirma sa US-Philippine Reciprocal Trade Agreement. Number 3, ito pa, hindi pwede at dapat itigil na ng Pilipinas o ng Philippine government
ang pagbibigay ng suporta at subsidy sa mga maliliit na negosyo sa manufacturing at industriya ng manufaktura upang magkaroon daw ng patas na liberal na economic activities na hindi po nakikialam ang ating gobyerno para palakasin ang mga panggitna, maliliit at nagsisimula na mga industriya at negosyo sa Pilipinas. Mantakin mo, atin yan eh. It is our internal policy. It is our own internal program. It is our own government program that should benefit the small and business and medium enterprises. And yet, sabi ng Amerika, itigil nyo na yan na magkaroon ng ano pamang mga subsidy o suporta sapagkat kailangan free trade na tayo. Huwag na ninyo yung pakialaman pa na lumago pa ang manufacturing na yan. Kaya po sa loob ng 3 taon ni Marcos, all-time low ang manufacturing sector. Bagsak, talagang lugmok na lugmok mga kababayan because of that. Naayaw pala ng Amerika na tayo ay magbigay ng subsidy o government support either in tax incentives, either in preferential support to market, or any other capital input. Anong purpose pala nitong Maharlika Diskarte Fund na umaabot ng 500 billion pesos kung hindi pala ito pwedeng mapakinabangan ng mga small, medium enterprises na gustong mag-avail ng suporta ng gobyerno para lumago din ang kanilang kapitalisasyon at ang kanilang tindig at partisipasyon hinggil sa merkado na kompetisyon. Wow! Mantakin mo yan? We cannot develop our own small, medium, and upper medium hanggang big manufacturing sector industry dahil hindi dapat pwedeng makialam o tumulong ang ating gobyerno. Pwede ba yon? Wow! At mayroon pa pong nakalagay doon, all subsidies na nakakaapekto na sa mga malayang kalakalan including agriculture. That means pati po ang industriya ng palay, pagkain, manok, poultry, itlog, gatas, asin, at lahat po ng mga negosyo na may kaugnayan sa export-import ng ating mga pang-agrikultura na mga produkto na mayroon po mga subsidy support para palakasin ang kanilang economic and market standing ay dapat itigil na rin daw ng Pilipinas. Kita nyo mga kababayan? Hindi po ito tinalakay ni Marcos Jr. kung ano ang purpose niya. It was so enigmatic. It was so very indefinite. Hindi po klaro, hindi maliwanag. Anong purpose? Bakit nandun siya? Kaya po yung mga medyo hindi malalim-lalim ang pagsusuri na nakukuha ang mga ganitong uri ng talakayan, nagkakaroon po ng mga mababaw na pagtingin na sasabihin nila, naku, pagagalitan niya ni Donald Trump dahil sa nangyaring cocaine party na na-involve ang kanyang asawa. No, it's beyond this mga kababayan. Ang katotohanan ay lalatiguhin si Marcos para sumunod ang buong Pilipinas sa pagpirma nitong makaisang panig kontra Pilipino at hindi makatarungan at kontra sa mamamayan na US-Philippine Reciprocal Trade Agreement. Ayun. So malinaw mga kababayan, may partner din po si Gigi na yan, si Nana naman pong pangalan yan. Kay Tita Banji, si Gigi. Kay Ma'am Wing, si Sas. Si Gigi saka si Jik. Doon naman sa maririnig yung boses po yan ni Nana. Mga kababayan, Shih Tzu din yata yan si Nana. So mga kababayan, yun po ang gustong ipaabot ni Ka Eric. This is a modern day colonialism or neo-colonialism or imperialism at the best definition that we can have. Ito pong US-Philippine Foreign Reciprocal Trade Agreement.